natalakay natin ang tungkol sa mga apostoles, ang kanilang buhay, kamatayan at gawa, pati ang revelation sa Pyramid ng Giza, ang pamilya ni Noah at ang dakilang baha, history of the Philippines, the antioxidant at marami pang ibang mga videos. Kung hindi napanood ang unang mga kabanata, pwede itong balikan sa Brown Coffee Channel o dito rin mismo pagkatapos sa bandang huli ng topikong ito. Ang series na ito ay mapag-uusapan natin ang tungkol sa tukso at ilarawan ang mga kwento at aral sa topikong ito para sa mga nakikinig at nanonood. At ito rin ay naglalaman ng mga impormasyon na maaaring makatulong sa pag-unawa sa mga natural na tanong na pang-araw-araw. Kailan nagiging masama ang tukso? Ang kahulugan ng isang tukso ay isang pagnanasa o pagnanais na gumawa ng isang bagay, lalo na ng isang bagay na hindi dapat gawin. Tumutukoy din ito sa isang mali o pinagbabawal na kasiyahan na nakakaakit. Ito ay gustong gawin kahit na ang ating isipan ay nagsasabing di dapat itong gawin o masama. Kung sa palagay natin ay nais gumawa ng isang bagay o anumang mga bagay, kahit na alam itong dapat talaga na hindi gawin at dapat itong iwasan, at kung maaari ay hindi na ito gawin pero natutukso. Ang mga salitang ginagamit para sa tukso ay nasa. Ito ay Hebreyong salita at pairaso sa Greek term. Ang parehong salita na ito ay mayroong kahulugan na ang ibig sabihin ay tukso o pagsubok. Ito rin ay may kahulugan na nagsasabi sa isang nakakaakit na gumawa ng kasamaan. Kahit na nais nating gumawa ng mabuti at ayaw magpadala sa tukso, kung bakit naman lahat tayo ay dumadaan sa tukso. Sabi nga nila, walang sinumang tao ang hindi makakaranas nito. Kahit na ang isang tulad ni Apostol Paul, binahagi niya ang kanyang sariling pakikibaka sa laman laban sa espiritu nang sumulat siya sa Romans chapter 7 verse 14 to 22. Ito ang sinasabi ng talata na ito. Alam na natin ang kautusan ay mula sa banal na espiritu, pero makamundo ako at alipin ng kasalanan. Hindi ko maintindihan ang aking sarili dahil ang mabuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa, pero ang mga bagay na ayaw kong gawin ay siya kong ginagawa. At kung ayaw ko ang mga ginagawa kong masama, ibig sabihin nito ay sumasang-ayaw ako na tama nga ang sinasabi ng kautusan. Kaya hindi talaga ako ang gumagawa ng masama, kundi ang kasalanang likas sa akin. Alam kong walang mabuti sa akin. Ang tinutukoy ko ay ang makasalanan kong pagkatao, dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magagawa. Dahil dito ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa, pero ang mga bagay na kinasusuklaman kong gawin ay siya kung ginagawa. Kung ginagawa ko man ang ayaw kong gawin, hindi na ako talagang gumagawa nito, kundi ang kasalanang likas sa akin. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa pakikipaglaban niya sa kanyang sarili, dahil siya ay palaging natutukso. Ang tukso ay nagsimula na rin sa Garden of Eden. Ang demonyo o sa anyo ng ahas ay tinukso rin si Adan at Eva. Sa hindi inaasahan, nahulog sila sa kasinungalingan at nadala sa silo ng tukso, at ito ay may mabigat na consequences. Pagkatapos, pakinggan muli natin ang kwentong ito para ilarawan ang tukso at kung paano sila natukso. Isang araw, dumating si Satanas bilang paggamit sa ahas at kinausap si Eva. Kinumbinsi siya na kumain ng prutas mula sa puno
ng mabuti at masama at karunungan. Sinabi ni Eva sa ahas na sinabi ng Diyos na huwag nilang kainin ito at mamamatay sila kung kumain sila. Ngunit tinukso ni Satanas si Eva na kumain at nagsasabing magiging katulad siya ng Diyos kung gagawin niya ito. Naniwala si Eva sa kasinungalingan at ginawa niya ang pinag-utos ng ahas. Pagkatapos ay ibinigay niya ang ilan kay Adan upang kainin at tikman niya. Sina Adan at Eva na alam na ngayon na nagkasala sila ay agad na nahihiya at sinubukang magtago sa presensya ng Diyos. Ito ang salaysay na nagsasabing nangyari nga ito. Genesis chapter 3 verse 1 to 13. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan, tinanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Sumagot ang babae, makakain namin ang kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan, sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tignan at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at masama at napansin nila na hubad pala sila, kaya pinagtagpi-tagpi nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. Pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan, kaya nagtatago sila sa mga puno doon. Pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, nasaan ka? Sumagot ang lalaki, narinig ko kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako. Nagtanong ang Panginoong Diyos, sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa inyo na huwag ninyong kakainin? Sumagot ang lalaki, ang babae po kasi na nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Tinanong ng Panginoon Diyos ang babae, bakit mo ginawa iyon? Sumagot ang babae, nilinlang po kasi ako ng ahas, kaya kumain po ako. Si Satanas sa pamamagitan ng isang ahas, tinukso at nilinlang na magkasala sina Adan at Eva, at sila nga ay natukso at nagkasala, nahulog sa kasalanan. Ang tukso ay maaring hindi kasalanan. Kapag nahulog na tayo at natukso, dun nagsisimula ang kasalanan. Hindi lahat ng natutukso ay nagkakasala. Ating alamin kung paano ito. Para malaman natin ito ay ating tuklasin. Si Jesus din ay sinubukan ni Satanas at siya ay tinukso, at para gawin ang hindi dapat, magiging maliwanag ito sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Pagkatapos nito, dinala ng banal na espiritu si Jesus sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 days at 40 nights, kaya nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Pero sumagot si Jesus,
Sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao kundi sa bawat salita ng Diyos. Dinala naman siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, doon sa pinakamataas na bahagi ng templo, at sinabi niya kay Jesus, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalon ka, sapagkat sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato. Pero sinagot siya ni Jesus, sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala pa siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. At sinabi ng Diablo kay Jesus, ang lahat ng iyan ay bibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin. Pero sinagot siya ni Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala pa siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita niya sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. At sinabi ng Diablo kay Jesus, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin. Pero sinagot siya ni Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Pagkatapos nito, iniwan na siya ng Diablo. Dumating naman ang mga anghel ng Diyos at naglingkod sa kanya. Ang mga tukso ni Jesus ay sumusunod sa tatlong pattern na karaniwan sa lahat ng mga tao. Ang unang tukso ay patungkol sa lust of the flesh. Gutom si Jesus at tinukso siya ng Diablo na gawing tinapay ang mga bato. Ang pangalawang tukso ay patungkol sa pagmamataas ng buhay o pride of life. Ang pangatlong tukso ay patungkol sa pagnanasa ng mga mata, lust of the eyes. Ang demonyo ay mayroon ng kontrol sa mga kaharian ng mundo. Ngayon gustong ibigay ni Satanas ang lahat kay Jesus bilang kapalit sa kanyang katapatan. Pero nagwagi nga ba ang Diablo sa pagtukso kay Jesus? Maraming mga tukso ang dumarating at nahuhulog tayo sapagkat ang ating laman ay likas na mahina. Ngunit mayroon tayong Diyos na hindi tayo hahayaang matukso ng higit sa maaari nating tiisin. Magbibigay siya ng 100 palabas. Malalaman natin kung paano ito gawin dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12 to 13. Kaya kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Ayon sa kasabihan, ang tukso ay nasa paligid at dumarating sa napakaraming mga paraan. Ngunit kung makikilala at makikipaglaban sa mga tukso sa ating puso at isipan ng katotohanan, maaring makalaya rito. Ang pagkakakilala at pagbasa sa Biblia ay magagawang magwagi laban sa mga tukso. Bakit pahihintulutan ng Diyos ang tukso sa isang kahulugan
Ang tukso ay ang kinakailangan para magresulta ng kalayaan. Ang Diyos ay nagbibigay ng kalayaan sa mga hindi nagmamahal dito o hindi nagkakasala dahil siya ay natukso at laging handang bantayan at ipagtanggol ito kung tinutukso. Ang tukso ay hindi makasalanan. Nagiging kasalanan kapag pinapayagan natin maging kasalanan ang tukso. Kapag sumuko sa tukso at naging aksyon na nagbubunga ng kasalanan, maiintindihan natin ito sa James chapter 1 verse 12 to 13. Mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok, dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat itong isiping galing ito sa Diyos, dahil hindi maaring matukso ang Diyos sa kasamaan at hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. Natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nagdadala ng sariling pagnanasa, at kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan, at kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Kaya huwag kayong magpadaya, mga minamahal kong kapatid. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ayon sa Kanyang kalooban, ginawa Niya tayong mga anak Niya sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa katotohanan, upang maging higit tayo sa lahat ng nilikha Niya. Para malaman din ang topiko na related sa video na ito, panoorin din ang iba pang mga series at maaring makatulong sa iyong pag-unawa sa pangkalahatan. Baka mayroon ka ring hindi makakalimutan na mga aral pagkatapos nito, at pwede ring malaman ng mga kasagutan o mapulot na aral pagkatapos nito. Magpatuloy lang na makinig sa ilang mga sandali. Sa Matthew chapter 26 verse 40 to 43, binalikan ni Jesus ang tatlo niyang tagasunod at dinatnan niya silang natutulog. Sinabi niya kay Pedro, "Hindi ba talaga kayo makakapagpuyat na kasama ko kahit isang oras lang? Magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay handang sumunod, ngunit mahina ang laman." Lumayong muli si Jesus at nanalangin, "Ama, kung kinakailangan daanan ko ang paghihirap na ito, nawa ay mangyari ang kalooban ninyo." Pagkatapos muli niyang binalikan ang mga tagasunod niya at nadatnan na naman niya silang natutulog dahil antok na sila. Maaaring matukso kaagad ang isang tao kung hindi niya ito napaghandaan, o maaring siya ay nakatulog pa sa katotohanan. Ito ay malalaman natin dito sa James chapter 4 verse 7 to 10. Kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang dyablo at lalayos ito sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis, at kayong mga nagdadalawang isip, linisin niyo ang iyong puso. Maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa mga kasalanan niyo. Palitan ninyo ang pagdadalamhati, ang pagsasaya ninyo. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya
kayo. Ang pagbibigay sa tukso ay maaring talagang sumisira sa puso at isipan. Ang pagpapahintulot sa tukso na mamuno sa ating kaisipan at kilos at gawin ang kasalanan. Dito nagiging masama ang tukso. Itutuloy natin ang series na ito at para sa karagdagang kaalaman, panoorin ang iba pang mga videos series sa channel na ito. Mayroon available na videos na pwedeng balikan na maaring magbigay kasagutan o kaalaman sa mga natural na mga tanong.